Alam niyo po ba na yung salvation natin ay by works? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Hello po muna kay Raul Muyot at maraming salamat po sa inyong 604 comments. No? Napakasipag niyo pong mag-comment sa ating devotion. Salamat po sa inyo. Now, ang topic po natin ngayon ay grace. Grace. Biyaya. Ano po ba yung grace? Grace is God's goodness freely given to those who deserve only punishment. It is unearned, undeserved, and overflowing. Grace is the heart of the gospel. While we were still sinners, Christ died for us. This divine favor not only saves us, but also sustains us every day. Without grace, we are hopeless. With grace, we are transformed. We are saved. Now, sabi po dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved. Ang kaligtasan po natin mga kapatid ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos through faith. Ibig sabihin, matatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And this is not from yourselves. Hindi galing sa atin ang ating kaligtasan. It is the gift of God. Galing sa Diyos ang kaligtasan. Not by works, hindi makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang walang magmalaki so that no one can boast. Sa Tagalog po, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay wag magmalaki. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Unang-una, salvation is by works. Totoo po, salvation is by works if and only if. Kung tayo po ay perfect. Salvation is by works if we can perfectly obey. Kung wala tayong kasalanan, kung hindi tayo susuway sa Diyos, buong buhay natin, kahit konting kasalanan, wala tayong nagawa, ligtas tayo nun. Bakit? Kasi kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangan ng kapatawaran ng kasalanan. At hindi mo kailangan ang Panginoong Jesucristo mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. So ikaw ay ligtas kung wala kang kasalanan. So salvation is by works, theoretically, kung ikaw ay hindi nagkasala. Pero ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, wag po nating ipagpilitan na yung salvation is by works. Kasi nga po lahat tayo nagkasala. Pero, kung wala kang kasalanan, sige, sabihin mo, salvation by works. Ligtas ka talaga kung wala kang kasalanan. Kung perfect yung buhay mo, wala kang bahid ng karumihan kahit isa. Kasi kung hindi ka nagkasala, hindi mo kailangan ng kapatawaran ng kasalanan, hindi mo kailangan mamatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Now, dahil lahat tayo nagkasala, lahat tayo kailangan ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, until now, salvation is by works pa din. But not by our works, but by the works of Christ. Especially, nung namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Yung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, He lived a perfect life. He even died on the cross. Yung work ng Diyos na yun, work ng Panginoong Jesucristo na yun, dun tayo naligtas. Kaya salvation is by works, but not by our works, but by the works of Christ. Pangalawang katuruan po natin, salvation is by works of Christ perfected in us. Si Jesus Christ po, namuhay siya ng matuwid, ng may katuwiran, at yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo na yon ay inilipat sa atin. Makikita niyo po yan sa maraming devotions natin in the past, at makikita niyo po yan sa maraming talata sa Biblia. Na doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng matinding swap. Yung kasalanan natin, isinalin kay Kristo, kaya siya yung naparusahan. Yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo, ibinigay sa atin, kaya tayo naging malinis sa harapan ng Diyos, walang bahid ng karumihan. Kaya po mga kapatid, salvation is by works of Christ. Ibig sabihin, yung perfect obedience ni Jesus Christ, inilipat sa atin. Paano natin matatanggap yon? Matatanggap natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, you have perfectly obeyed God. Nasunod mo lahat ng kautusan sa Biblia, nasunod mo lahat ng kautusan ng Diyos, nasunod mo yung standard ng Diyos. Dahil si Jesus, yung work ni Jesus, perfect. He perfectly obeyed God. At yung perfect obedience na yun, inilipat sa'yo sa harapan ng korte ng Diyos. Kaya po, ang sinasabi sa Biblia, tayo'y pinawalang sala. Bakit? Kasi tinanggap natin ang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. At pangatlo po, salvation is by grace, by God's grace, and not by human works. Yung salvation natin, laging biyaya ng Diyos. Alam niyo po, kahit ikaw yung, let's say, Santo Papa, ikaw yung Santo Papa, pag nagkasala ka kahit isa lang, tos napakabait mo na buong buhay mo, yung isang kasalanan na yon, hindi ka pa rin nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo pa rin naabot ang standard ng Diyos, kahit isa lang yung kasalanan mo. Kasi po, walang makakapasok sa presensya ng Diyos na may kasalanan kahit isa. Kaya po lahat tayo, mga kapatid, nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ito po ay malinaw na malinaw dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Having this as a backdrop, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, stop working for salvation. Marami po sa atin na nakikinig dito sa devotion natin na ito, akala natin yung salvation pinagtatrabahuhan. Pwede mong swelduhin. Pwede mong kitain. Kaya we work for salvation. Pero dito po sa verse na ito, sabi dito, it's not by works. Si Jesus Christ na yung nagtrabaho, He worked for our salvation. So stop working for salvation. Instead, work it out. Saan po natin makikita ito? Makikita po natin ito sa Philippians chapter 2 verse 12. Sabi dito, continue to work out your salvation with fear and trembling. Tayo po ay mga ligtas na. I-work out na lang natin yung kaligtasan natin. We don't work for salvation na para bang nagtatrabaho tayo, tapos pagkatapos nating magtrabaho, gumawa ng mabuti, susweldo tayo ng kaligtasan. Hindi po ganun ang sinasabi rito. Sabi rito, work out your salvation. Meron ka ng kaligtasan, paganahin mo na lang. Ipakita mo na lang sa harap ng mga tao na ikaw nga ay may bagong buhay na. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Hindi po rito sinabing gumawa kayo ng gawa para kayo maligtas. Sabi po rito, isagawa ninyo ang sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So that's number 1, mga kapatid. Stop working for salvation. Instead, work it out. Imbes na nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka para maligtas, isipin mo, niligtas ka na ng Diyos para makapagsilbi ka sa Panginoon. You are saved to serve. You're not serving to be saved. Pangalawa po, start believing that Jesus did the work for us. Panampalatayahan natin na ang Panginoong Jesucristo na yung Diyos na nagkatawang tao and He perfectly obeyed God. Siya yung merong perfect obedience. At doon po tayo naligtas, mga kapatid. Kaya totoo rin na salvation is by works, but by the works of Christ. Kasi yung perfect obedience na yun, yung nilipat sa atin ng Diyos. Kaya legally, tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Walang bahid ng karumihan. Kasi ang tinitingnan ng Diyos sa atin, perfect obedience ni Christ. At yun po yung grace. Bihaya po ng Diyos yon. And number 3 po, stay as humble sinners who have received grace. Mga kapatid, tayo tumanggap lang ng biyaya ng Diyos, kaya po tayo naligtas. Let's not look down on others. Minsan may tendency po kasi tayo na dahil matagal na tayong Kristiyano, lumago na tayo sa pananampalataya, para bang yung iba, ang tingin natin, less than us. Ay, ito, ang sungit yan. Ito, chismosa yan. Itong tao na to, tinan mo, yung attitude, yung mga principle sa buhay, malayong-malayo sa pagiging Kristiyano. Sometimes we're judgmental in that sense. Pero mga kapatid, kailangan talaga natin magpakumbaba kasi pareho lang natin silang makasalanan. Now, ano pong dapat nating gawin, mga kapatid? Ang kailangan po nating gawin,
Kasi marami na po tayong talakayan patungkol po rito sa verse na ito. Pero may gusto akong i-share sa inyo. Ito pa yung matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi po rito, but grow in the grace. Instead of working for our salvation, let's grow in the grace. Ano po ibig sabihin ng grow in the grace? Lumago sa biyaya. Alam niyo po kasi, yung biyaya po ng Diyos, ano po yan rumaragasayan sa atin. Non-stop yan Kung gusto niyo pong malaman yung grace ng Diyos na talagang rumaragasa, basahin niyo po yung Ephesians chapter 1. Ito pong Ephesians chapter 1, marami pong hindi nakakaalam nito. Kasi po hindi mo to makita sa English, hindi mo rin makita sa Tagalog. Pero sa Greek po, pag binasa niyo to, mula sa verse 3 ng Ephesians chapter 1, verse 3, hanggang 14, itong nakikita niyo po ito. Ang dami po niyan, di ba? Alam niyo po ba na sa Greek po niyan, halos isang sentence lang yan? Wala pong period yan, walang comma yan. Yan po ay rumaragasang biyaya ng Diyos. As in, isang sentence lang yan na isinulat ni Apostol Pablo na habang sinusulat ni Apostol Pablo, ang tawag nga yan, doxological outburst. Parang sumasabog sa puso ni Apostol Pablo habang sinusulat niya. Hindi na siya nakapaglagay ng comma o period. Talagang isang diretsyo. Bakit? Alam niyo po kung anong laman nitong Ephesians chapter 1? Bago natin tinalakay yung Ephesians chapter 2, 8, and 9. Ito po yung foundation niyan. Ephesians chapter 1. Dito po, makikita niyo yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Para po mas maintindihan natin, ano po bang pinagkaiba ng mercy at grace? Mercy at grace. Babalikan po natin to. Yung mercy po, sabi ni Max Lucado, mercy gave the prodigal son a second chance. Naawa yung tatay doon sa anak niya na naglayas, o sige, bigyatan ng second chance. But grace threw him a party. Yung biyaya, pinagpiesta pa siya, pinaghanda pa siya. Yun yung biyaya. After nung anak niya magkasala, magliwaliw, maglayas, at saktan yung kalooban ng tatay niya, pagbalik, binigyan siya ng second chance. That's mercy. Bukod doon, pinagparty pa siya. That's grace. At yung grace ng Diyos na yun yung nag-uumapaw sa atin ngayon, mga kapatid. Kasi nung pinatawad tayo ng Diyos, that's mercy. Pero nung inampun tayo ng Diyos, tinuring na anak, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ng posisyon na kagaya sa Panginoong Jesucristo, inilevel tayo kay Jesus Christ. Grace, lahat yun At yun po yung makikita nyo rito sa Ephesians chapter 1. Yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos na talagang sunod-sunod, rumaragasa. Kaya pag binasa nyo po ito, subukan nyo itong basahin ito ng isang diretsyo ng hindi humihinga. Kasi walang comma, walang pause, walang period. Nag-uumapaw na pagpapasalamat ito dahil sa napakatinding biyaya ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Pinatawad sa ating mga kasalanan, inibig ng lubusan. Tapos binigyan tayo ng posisyon na kagaya sa Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng Santong Espiritu na garantiya na tayo ay tatanggap ng kayamanan ng Panginoon. Alam niyo po ba sabi sa Bible, we are co-heirs with Christ. Lahat ng pagmamayari ni Kristo, pagmamayari din natin. Grace po yun. Hindi nga mercy yun grace. At yung grace, mas mataas pa sa mercy. Kaya po sinasabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 18, grow in the grace. Diyan po tayo lumalago. Diyan po tayo lumalim sa biyaya ng Diyos. Now, tatalakayin po natin yung iba pa. Usually po kasi meron po akong discussion question po rito. Sinasagot ko po yan kung kayo po ay member ng channel natin na to. May mga extra videos po ako doon, marami. Talakayin ko po yung iba rito kasi napakaganda talaga mga kapatid. Let's grow in the grace. Now, para po sa ating discussion, why should Christians ideally be the most humble people on earth? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious Father, thank you for loving me, not because of what I've done, but because of who you are. Your grace amazes me. When I fall short, you lift me up. When I run away, you call me back.
Help me to stop striving to earn what you already given freely. Let your grace shape my attitude. Let me be humble. Teach me to forgive others the way you've forgiven me. Make my life a trophy of your grace, a testimony to your kindness and power to change. In Jesus' name, I pray, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Jeannie. Salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.